Sikreto para hindi madaling maubos ang pera. Meron po mga pamamaraan o merong mga teknik para po sa ating mga wealth o para po doon sa nagnanais ng swerte sa pera. May mga ritual po talaga na ginagawa para makaakit ng swerte sa pera o mapangalagaan ang kanilang mga wealth. Sa paggawa po ng ritual, palagi ninyong tatandaan na itatapat ito sa pinakamaswerteng pagkakataon o sa pinakamaswerteng araw. Mas nagiging epektibo ang ritual na ginagawa natin kapag nakatapat ito sa mga auspicious days. Sapagkat ang mga good luck energy sa paligid ay makukuha ninyo at yan ay pupunta sa ritual na ginawa ninyo. Ngayong February po, mayroong isa sa pinakamaswerteng araw. Ito po ay ang February 28, 2025. Magkakaroon po ng 7 na planeta. Magkakaroon ito ng alignment at ito ay pinaniniwalaan na magdudulot ng swerte. Ang 2025 po ay taon ng transformation. Kaya't hindi pinapalagpas ang lahat ng mga swerteng pagkakataon. Gumagawa ng ritual dahil ito ay nagdudulot po ng swerte. Kaya't maglagay po kayo ng ritual na ito ngayon pa lang para habang wala pang 28 nasa tahanan na ninyo para hindi po ninyo makaligtaan lalo na kung kayo ay madalas na busy. Para po hindi ninyo mapalagpas yung swerteng pagkakataon dahil maaari itong mag-impluwensya sa swerte ng buong taon ninyo. Huwag niyo pong palalagpasin yung mga swerteng pagkakataon, lalong-lalo na ngayong 2025, para po mapakinabangan ninyo ang epekto niyan. At para naman po sa comment ni Ma'am tungkol po sa mga halaman na swerte sa likod ng tahanan o mga halaman na nagdudulot ng swerte kapag nasa likod ng bahay. So pag-usapan muna po natin saglit yung kahalagahan ng harap at likod ng bahay ninyo. Saglit lang po. So yung harapan ng tahanan ninyo o yung front entry ninyo, dyan pumapasok ang mga good luck energies. At yung mga good luck energies na pumasok dyan, magre-reside po yan sa likod ng bahay ninyo. Kaya't mahalaga po, kung ano yung ginawa ninyong pag-ayos sa harapan, yun din ang gawin ninyong pag-ayos sa likod. So in general po, pwede kang maglagay dyan ng halaman sa likod ng tahanan mo, balansehin mo lang. So kung may afflictions dyan maglalagay na tayo ng specific plants. Pero kung wala naman, pwede kang maglagay ng kahit anong halaman sa likod ng tahanan mo. Diyan nagre-reside yung mga wealth energies na nakukuha natin sa harap. So, napakahalaga po niyan. Ngayon, kung mayroong mga afflictions dyan, sabihin na natin may kanal or may kung ano-ano nga na nagdudulot ng inauspicious energies, dyan po maglalagay na tayo ng specific cure o mga specific plants na ibabase natin sa compass direction o sa sitting direction ng tahanan ninyo. Pero po sa pangkalahatan, pwede kayong maglagay ng iba't ibang uri ng bulaklak at halaman sa likod ng bahay ninyo dahil nagdudulot po yan ng good luck energies. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Wealth ritual po para sa ating mga tahanan at ito ay ginagawa dapat bago pa po sumapit ang February 28 ngayong 2025. Isa yan sa pinakamaswerteng pagkakataon at maaaring mag-impluwensya yan sa swerte ninyo para sa buong taon. Malaki ang maitutulong nito para po doon sa mga tao na hindi nila makita yung wealth area nila sa tahanan nila. So kung hindi ninyo makita yung wealth area ninyo, ito ang gawin mo, makakatulong to ng malaki sa inyo. Unang-una pong gagawin, maghanda ka muna ng coins. So, pwede ka maghanda ng 100 pesos na coins, mangkok, red na ampaw. So, yung coins po, kahit gaano karami, pwede. Kahit hindi 100 pieces yan, pwede po. Kahit hindi yan 100 pesos, pwede. Basta meron kang coins na mailalagay sa mangkok.
So ito po ang pamamaraan ng paggawa. Pumunta ka sa pintuan mo, buksan mo yan, at pumasok ka ng bahagya. Tumingin ka sa opposite na sulok o yung katapat na sulok ng pintuan mo, doon mo ilalagay ang ritual na yan. So, ang pamamaraan ng paggawa, ilagay mo sa mangkok yung coins, maglagay ka ng 9 coins sa red na ampaw, at itatayo mo yan sa loob ng mangkok at saka mo ilalagay yung iba pang mga coins. At yan ay ilalagay mo doon sa sulok na opposite ng pintuan mo or katapat ng pintuan mo. Doon mo ilalagay yan. Ngunit meron kang dapat tandaan, bawal yan ilagay sa malapit sa TV, malapit sa radyo, o malapit sa electric fan. Maaapektuhan yan ang good luck energies. Kailangan po ilagay yan sa sulok na tahimik. Bakit kailangan tahimik? Wala masyadong movement. Para po, yung good luck energies na nakuha niyan ay mapanatili sa tahanan ninyo. Ang nagiging dahilan po, kaya nagkakaroon kayo ng good luck energies. Sinuswerte kayo, sunod na araw minalas. Kaya po nagkakaganon, kasi yung good luck energies na pumasok sa tahanan ninyo, lumabas kaagad or nawala kaagad. Marahil yung wealth area ninyo o yung mga area na pinaglalagyan ninyo ng pampaswerte na mga ritual, maaaring merong mga bagay na gumagalaw doon or mga movements na nagmumula sa TV, radyo, electric fan, at iba't iba pang mga movements na nakaka-disrupt sa or nakaka-istorbo sa wealth energies na nandoon. So kaya hindi nananatili. Kaya't mahalaga na itong ritual na gagawin natin, ilagay ninyo ito sa area na wala masyadong movements. Yung hindi masyadong maingay, ang TV po maingay, ang radyo maingay din, at electric pa po gumagalaw yan, umiikot yan. So yung wealth energies na naandoon, mawawala siya. So kaya nagkakaroon ng sinuwerte ng saglit, sunod minalas na. Pero itong ritual na ito, malaki po ang maitutulong nito doon sa mga tao na nahihirapan po kayo mag-accumulate ng wealth. Lalo na po kung nagkakaroon kayo ng problema sa mga nagiging utang ninyo, matutulungan kayo nito kung magagawa ninyo ito ng tama. Pakakatandaan nyo po mabuti. Mahalaga ang araw ng February 28, 2025, yung 7 planeta na magkakaroon ng alignment. Swerte ang hatid niyan sa atin. 9 coins ang ilagay ninyo sa angpaw dahil ito po ang swerte ngayong taon. So ngayong 2025, yan ang magdudulot ng swerte sa atin. Kaya't 9 coins ang ilagay sa loob. At para naman po sa ating mga kusina, maghanda po kayo ng luya, asin, at isang butil ng bawang. Kumuha po kayo ng mangkok na maliit, ilalagay ninyo ang luya sa gitna at sa gilid po ang asin at sa kabilang gilid ay ang isang butil ng bawang. At yan ay ilalagay ninyo sa parte ng kusina din ninyo na hindi masyadong nagagalaw or wala masyadong movement. Doon ninyo ilalagay yan at yan po ay magdudulot na swerte. Mag-accumulate yan ng good luck energies at para po manatili yan sa kusina ninyo. So kung may bintana yung kusina ninyo, huwag niyong ilagay kung nasaan yung bintana. So maghanap kayo ng sulok na wala masyadong movements. Sunod, para naman po sa ating mga bathroom, kailangan po maglagay ka ng asin sa bathroom. Maglagay ka na ngayon para pagdating ng 28, may nakalagay na. So yung bathroom natin, isa yan sa pinaka-inauspicious area sa tahanan natin. Kaya't kinukure natin yan para sa panahon na magaganap yung good luck, para sa panahon na nagaganap yung swerteng sandali, hindi po makalabas yung mga inauspicious energies na mula sa bathroom o mula po sa CR. So maglagay ka ng asin, lagay mo sa mangkok, kung ano mang lalagyan na meron ka, pwedeng baso, kung ano man po yung pwede mong paglagyan, ilagay mo na yan, huwag mong lagyan ng takip. Lalo na kung busy ka po, so maglagay ka na. Kasi
Isa yan sa mga nagiging dahilan kaya yung mga gumagawa po ng ritual, hindi sila sinuswerte or hindi nila nararamdaman yung good luck energies kasi nung ginawa nila yung ritual, merong nakaligtaang gawin. So kapag gagawa ka ng ritual, titingnan mong maigi yung swerteng pagkakataon at i-cure mo kaagad yung mga inauspicious area sa loob ng tahanan mo. Ang bathroom po ay isa yan sa mga area na dapat nilalagyan ninyo ng cure para po habang nagaganap or habang ginagawa ninyo yung ritual, walang anumang maging hadlang na mga inauspicious energies. At para naman po sa ating front door, sa ating front entry, kung po pwede kang maglagay ng halaman dyan, maglagay ka po. Pumili ka ng halaman na malapad ang dahon. So kung meron kayong rubber tree, pwedeng ilagay yan sa front entry ninyo, sa may front door ninyo. Yung rubber tree po, hindi lang umaakit ng swerte yan. Hindi lang yan nagdudulot ng swerte sa pera o mga good luck energies. Tumutulong din po yan para i-guard ang tahanan mo laban sa mga inauspicious energies. Isa yan sa pinakapaborableng halaman sa feng shui dahil malapad ang dahon, kayang mag-accumulate ng wealth. Iwasan mo lang na masusunog ang dahon niyan sa araw, malas yun. Magdudulot yun ng negative impact sa inyo at hindi kayo makakaakit na swerte. So po pwede po maglagay ng halaman sa front entry, piliin ang malalapad ang dahon. Kaya kung may rubber tree ka, piliin mo rubber tree pares. Kailangan po pares, magkabila ang side ng pinto. So kung wala kang rubber tree, kahit ano, piliin mo lang malapad ang dahon. Magdudulot yan ng swerte. At sa mga gagawa po ng ritual, malaki po ang maitutulong nito para sa atin. Huwag natin palampasin ang pagkakataon dahil hindi ninyo alam or hindi natin alam. Maaaring makapagpabago ito sa buhay natin dahil ang period 9, maaari pong magdulot yan ng swerte sa hinaharap, lalong-lalo na doon sa mga tao na hindi pa nila nararanasan yung good luck na para sa kanila.